nagbibigay kasiyahang pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" Tanong nila. "Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila." Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan." "Ginoo," wika nila, "bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon." "Ako ang pagkain nagbibigay buhay," sabi ni Jesus. "Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ikatlong linggo ng pagdiriwang natin ng Pasko ng Pagkabuhay, at nasimulan na natin ang pagbabasa o pakikinig sa Ebanghelyo ni San Juan na tinatawag na mga diskurso o discourse tungkol po sa tinapay ng buhay. So magkakasunod po ito na maririnig ninyong babanggitin ang tungkol sa tinapay, kung saan nagsimula nung magpakain si Jesus ng higit 5,000 katao sa pamamagitan lamang ng 5 pirasong tinapay at ilang pirasong isda, na matapos niyang ipagpasalamat sa Diyos, ito ay ipinamahagi at lahat ay nabusog, lahat ay nakakain. At kahapon, inahanap nila ulit si Jesus. At tinanong ni Jesus kung bakit siya hinahanap. Matapos yung sabihin ang tungkol sa tinapay na nagbibigay ng buhay, ngayon naman ay tinatanong nila kung ano ang gagawin nila o anong kababalaghan ang ipapakita pa ni Jesus para maniwala sila at manalig na siya nga ang Mesiyas. At muli, itong pinapaliwanag ni Kristo tungkol sa pagkaing bumaba sa langit, pagkaing nagbibigay buhay, at siya ang tinapay na ito. Maganda po na mapagnilayan natin mabuti at makita natin kung gaano kahalaga ang pagtanggap kay Kristo sa bawat pagdiriwang natin. Basic need ng tao, pagkain. Kailangan kumain ng tao. Namomblema ang marami sa atin kung saan kukuha ng makakain, paano makakabili ng pagkain sa sobrang mahal, o kaya naman ay hindi makarating sa atin ang supply ng pagkain dahil sa krisis. Kaya natatapat din o natataon na nawa ay lubusan nating makita
yung kapangyarihan na idinudulot ng pagkaing ibinibigay ni Kristo. Bagamat hindi ito sa pisikal, kundi sa espiritual, pero kapag mahina ang ating espiritual, damay sa pagiging mahina ang ating katawan. Pero kung matatag, malakas, o kaya malusog ang ating pong espiritual dahil sa pagkaing binibigay ni Kristo, magiging matatag din ang ating pong panlabas o pisikal na pangangatawan. So kung gaano nakikita natin na importante sa tao ang kumain, bagamat yung pagkain ay sandali lang napapawi, ngayon, hindi ko alam, kumain na ba kayo? Kagabi, no? Kagabi. Paggising, gutom na naman. Pagtapos sa misa, kakain na naman kayo. Mamaya-maya, tanghalian na, kakain na naman. Hapunan, laging sandali lang ang dulot nito. Pero yung sinasabi ni Kristo na sana makita natin na ang pagkain binibigay niya ay panghabang buhay at nagbibigay ng buhay. So, ito yung mapagninilay natin sa mga susunod pang mga araw at sana po makita talaga natin na kaya ka naririto kasi kailangan mo ang pagkaing binibigay ni Kristo. At kaya ka naririto dahil ang pagkain ito ang nagbibigay sa iyo ng contentment. Yung, di ba, yung satisfy yung atin pong kagutuman at nagkakaroon tayo ng kapanatagan. At yun din naman po yung pangako ng Diyos nang tumatanggap sa Kanya, hindi na magugutom. At doon tayo dapat nakatuon na hindi na tayo magugutom dahil kay Kristo. Amen.